Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong bagong kakilig-kilig na tambalang vlog na naman nitong si Krista at Michael. Pero yan, bago po tayo mag-umpisa dito sa ating gagawing reaction video, ay syempre lagi po nating paalala, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rab, at syempre ganon din po si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon na rin po ang butihing may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At suportahan din po natin ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin, mga Kalingap, mga ka-business, sa patuloy nating susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official. Yun, suportahan lang po natin silang lahat. At ito na nga po, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video. At medyo pagpasensya nyo na po yung audio ko, at may mga naririnig kayong naghupok-pok, at meron kasing nagagawa yata po nung bahay. Ito kasi po aming inuupahan ay may taas, at mukhang ginagawa yung taas. Kaya may mga nagpupukpok. At yun po yung naririnig yung maingay sa background. Kaya pasensya na po. So medyo maingay. At ito na nga po. Dako na tayo dito sa ating gagawin reaction video. Dito sa Nick Chris naman talaga. At eto nga, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Alam naman natin na itong tambalang Nick Chris ay isang musical tandem lang nitong si Krista at saka nitong si Mikoy. Pero sa tuwing magbablog itong mga ito, ay hindi talaga natin maiwasang kiligin sa kanilang dalawa. Tinginan pa lang, talaga naman, kikiligin ka na. Lalo na nga pag nagsimula na silang kumanta, na yung mga kanta nila ay masasabi nating patama sa isa't isa. Di ba? Napansin ko lang dito, mga kalingap, mga ka-business, mga papi. Sa tuwing pupunta dito sila Kalingap Rab, dito kay Krista, ay laging naaabutan nito sila Kalingap Rab, na ito si Krista ay andun sa kanyang mga alagang baboy, at nag-aasikaso ng kanyang mga alaga. Kumbaga, dito mapapansin natin, mga kalingap, mga ka-business, mga papi, kung gaano ka-responsabling tauhan itong si Krista. Kung gaano siya ka-responsabling tao na yung mga iniatang sa kanyang gawain ng kanyang amo ay hindi niya pinababayanan. Di ba, mga kalingap, mga ka-business, mga papi? Kumbaga, laging nandun, laging niya chine-check itong kanyang mga alaga. Lagi niya sinisigurado na okay yung kanyang mga alaga. Kaya nga nasasabi natin, napakasipag naman talaga nitong batang ito. Kaya alam nyo, sa totoo lang, napakaswerte din nung amo ni Krista dito kay Krista. Kasi hindi naman lahat talaga na makukuha mong tauhan ay yung magiging concern din doon sa kanyang trabaho, di ba? Minsan kasi may mga taong ang mahalaga lang ay yung sweldo eh. Hindi talaga pinapahalagan yung trabaho, di ba? Oo, nandun yung gumagampan ng gawain na pinatatrabaho ng amo, pero kumbaga hindi isinasaloob. Kundi ang mas isinasaloob ay yung sweldohin. Pero itong si Krista, makikita nyo na nandun yung concern talaga doon sa kanyang mga inaalagaan. Di ba, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Kaya napakaswerte din ng amo nito si Krista para dito kay Krista. At ang isa pa nakikita nating swerte dito kay Krista ay yung kanyang mismong mga magulang. Napakaswerteng magulang
ng nanay at tatay nitong si Krista. Kasi nakita natin o kitang-kita natin dito kung gaano karesponsabling anak itong si Krista. Na itong mga ginagawa niyang ito, itong pagtatrabaho niyang ito, nasabi ko nga, trabaho na ito ng lalaki, hindi na ito trabaho ng babae. Di ba? Pero ginagawa niya ang lahat ng ito para makatulong sa kanyang mga magulang. At dito nga sa vlog na ito ni Kalinga Prab, ay pinagtapat nito si Krista na yung kanyang ama ay nung magbakasyon dito sa kanila ay pagbalik doon sa trabaho ay tinanggal na kasi hindi nakapagpasa ng sulat para sa kanyang paglilib. Kaya nung balik niya doon ay tinanggal na siya ng kanyang amo. At sa ngayon nga ay wala ng trabaho ang tatay ni Krista. At eto, dito na lang sila kumukuha talaga ng kanilang panggasto sa pang-araw-araw dito sa trabaho ni Krista na pag-aalaga ng baboy at dito sa pagbablog sa kanya nito sila Kalinga Prab. Kaya sabi nga ni Krista ay buti na lang at nangyari ito sa kanila, itong ganitong ika nga ay pagsubok ay andyan ang kalingap. Di ba? Kumaga nakaalalay sa kanya ang kalingap o sa kanilang pamilya. Kasi kung nagkataon nga daw na nangyari itong pagsubok na ito sa kanilang pamilya na wala ng trabaho ang kanyang papa at wala yung kalingap, hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Kasi siguradong hindi sasapat yung kinikita niya dito sa pagtatrabaho sa babuyan doon sa pangangailangan nilang buong pamilya. Lalo na nga papasok siya, di ba? At isa pa, may mga kapatid din siya mag-aaral. Kaya, sabi nga niya ay napakalaking tulong ng kalingap sa kanyang pamilya. Pero alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, napansin ko lang dito kay Krista na kahit, alam niyo yun, kahit nagkukwento na siya ng mga problema niya, ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, ay nananatili pa rin yung kanyang smile. Di ba? Yan yung isa sa nagustuhan ko kay Krista. Na nagpapakita talaga itong gantong personalidad yan, nagpapakita ng siya yung taong napaka-strong, di ba? Isa siyang strong woman. Tama po ba? Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. At saka yung pagiging palangiti niya, kahit sa pagkanta, kung mapapansin nyo habang kumakanta ito si Krista, nakangiti. Di ba? Kaya nga ang sarap niyang panoodin na alam niyo yung habang kumakanta siya tapos pinapanood niyo siya, parang wow, ang husay naman ng batang ito. Na habang kumakanta ay ang saya-saya ng itsura niya kasi nga nakangiti siya. Kaya naman na bakas mo sa kanya yung pagiging mabait niyang bata. Di ba mga kalingap, mga kabisnes, mga papi? Sa ngiti pa lang nitong si Krista, mababakas mo na kung gaano siya kabait na bata. At kung mapapansin nyo dito, ay pag sila Kalinga Prab, ang kausap niya, pag wala pa si Mikoy, pag ika nga hindi pa nagsisimula yung kanilang tandem. Kumbaga yung sa umpisa ng vlog, wala pa yung kanilang tandem nito si Mikoy, ay mapapansin mo talaga dito kay Krista ang pagiging malambing, mahinahon, at yun, sabi ko nga ay napakabait na personalidad. At ang isa sa ikinatuwa ko dito ay pag sila na ni Mikoy yung magkaharap, pag ando na sila sa eksena, na biglang parang nagtatransform itong si Krista bilang isang may pagka-boyish, di ba? Kung mapapansin niyo, parang siyang boyish dito sa kanyang eksena pag silang dalawa na ni Mikoy ang nasa vlog. Yung bang tipong parang isang dalaga na hindi basta-basta kayang bula-bulahin lang ng isang guwapong katulad ni Mikoy. Di ba? Ganyan yung nakikita natin personalidad nitong si Krista. Pag silang dalawa na nga ni Mikoy ang magkaharap. Yung bang tipong parang pinapakita niya
doon sa kanyang mga kilos na hindi porke gwapo ka ay kayang-kaya mo na akong bulahin. Di ba? Kaya lang, nung nakaraang vlog nga, ay medyo nawalay siya dahil sa titig ni Mikoy. Talaga naman na-distract siya doon sa titig nito si Mikoy. Pero ito nga, mapapansin natin talaga na yung karakter dito ni Krista ay parang isang palaban na dalaga. Di ba? Siya yung tipong, tay ka muna, hindi ka basta-basta uobra sa akin. Pero, bagamat ganito, yung kanya ipinapakita dito sa karakter na ito, ay ipinaparamdam din naman niya doon sa kanyang karakter na may puso din siya na pwedeng ma-inlove sa isang katulad nito si Mikoy. Pero, nandun yung pagtatansya niya na hindi siya ganun kadaling makuha. Di ba? Yung bang tipong ika nga'y hindi siya kayang dalhin sa mga pasweet at ngiti ng isang gwapong Mikoy. Di ba? Ganyan yung ipinapakitang karakter dito si Krista. Sabi ko nga, napansin ko dito kay Krista, ay yung bang tipong pag sila na ni Mikoy ang magkaharap, ay yung parang nagle-level up siya. Alam niyo yun? Yung parang ika nga ay mas nagmamatured siya. Diba? At itong si Mikoy naman, pag yun nga, silang dalawa na yung magharap, parang ibinababa naman ng kaunti niya yung kanyang ano ba tawag doon? Yung maturity. Parang ika nga ay nagpapakabata muna siya ng kaunti habang sila'y nandito sa eksena. Diba? Kaya nga nasabihan siya dito ni Krista na tanda-tanda mo na para ka pa rin bata eh. Eto, pakinggan nyo. So, syempre pinaghandaan ko kasi hindi din ako tiwala sa sinabi mong ako mananalo ngayon. Kasi ikaw, magpatalo, isa ka rin eh. Alam ko na. Pero joke lang yun. Syempre, hindi ako magpapatalo. Diba? Nakakatawa na dito si Mikoy. Kasi nga sabi ko, habang nagpapaka-matured si Krista, habang sila'y magkaharap, ay ibinababa naman niya yung level ng kanya maturity para magkasalubong sila nito si Krista sa gitna. Diba? Kaya ang ganda ng tandem nila eh. Diba? Yung bata, umaangat para manghabol ang age nito si Mikoy. Ito si Mikoy naman, ipilit niya ibinababa yung kanyang personality nga para naman maabot niya yung level ng personality nitong si Krista o ng maturity. Diba? Kaya sabi ko, ang ganda ng kanilang ginagawang ito. Kasi nagtatagpo sila sa gitna. At nandahil nga dyan sa ginawang yan ni Mikoy na pagbila, ay eto naman yung sinabi ni Krista. Mukha kang bata, ang tanda-tanda mo. Yan lang. Hindi umubra yung pagpapakit niya yung kay Krista. Nasabihan tuloy siyang parang bata. Diba? Pero alam nyo, ang ganda nitong sabi ko nga itong ginagawa nilang tandem na ito. Kasi halip na kainisan natin sila dito sa kanilang karakter na ito, ay mas lalo nating mas lalo tayong natutuwa at nag-i-enjoy na panoorin silang dalawa. Di ba? At eto, mga kalingap, ka-business, mga papi. Dako na tayo dito sa kanilang sagutan ng kanta. At ang unang kumanta dito ay itong si Krista. At ang kinanta niya dito ay yung Kahit Bata Pa Ako. At meron dito lyrics na habang kinakanta nitong si Krista ay biglang napatayo itong si Mikoy. Eto, panoorin nyo. Alam kong minamahal kita. Diba? Biglang napatayo dyan sa lyrics na yan si Mikoy at itinuro ang kanyang sarili. At ang pahiwatig dito ni Mikoy ay walang ibang tinutukoy itong si Krista doon sa kanyang kanta, kundi siya. Kaya naman sinagot din ito ni Mikoy ng isang kanta na ang title ay
kailan. Na kung bibigyan natin ng meaning ay tila ba patama din ito kay Krista. Kumbaga, kung yung kay Krista ay tila ba patama kay Mikoy, itong sagot ni Mikoy na ito ay tila ba patama din kay Krista. At habang kinakanta ito ni Mikoy, ay tila ba hindi pinapansin itong si Krista, itong si Mikoy. Kaya sabi ko, tamang-tama yung kanta. Dahil pinakita dito ni Krista na hindi niya talaga halos pinapansin itong si Mikoy. O tila ba dinidedma niya itong si Mikoy habang kumakanta. At mas nakatuon ang pansin itong si Krista dito sa backup singer nitong si Mikoy. Di ba? Kaya tamang-tama yung kanta na kailan mo ba ako mapapansin. Di ba? At pagkatapos ng kantang yan ni Mikoy na kailan, ay sinagot ulit siya dito ni Krista ng isang kantang Mr. Dream Boy. At kinilig na naman dito si Mikoy. At dito nga idiniklara na ang panalo na naman dito sa kanilang kantahan na ito ay itong si Krista. Kasi talaga namang si Mikoy dito ay hindi na iwasang kiligin. At yung kasi yung batayan nila kung sino yung talo at sino yung panalo. Di ba? Grabe. Makikita mo dito sa dalawang ito yung pagiging masasabi natin na talagang pareho silang performance level talaga. Level up ang performance nila. Di ba? At talaga namang kinaaliwan ng marami at kinakikiligan. Pagkamat sabi ko nga ay ito ay isang musical tandem lang nitong dalawa ay kinakikiligan talaga ang tambalan nitong dalawang ito. At nung magtanong nga dito si Mikoy kung dahil doon sa kanyang kanta na kailan ay nagtanong siya dito kay Krista kung kailan nga ba. At sinagot naman siya dito ni Krista na ilang taon pa nga ba. Binilang ni Krista mula 15 hanggang 18 years old. Di ba? At dito, nagpapatunay lang na pag 18 na si Krista, tulad ng sinabi ng kanyang mama sa interview ni Kalinga Prab, na pwede na. Kaya yan ang intayin natin. Kaya lang, syempre, mahaba-habang taon pa yon kung kailan mag-18 na years old ito si Krista. Pero sana, di ba? Sana makapaghintay ito si Mikoy. Kung talagang halimbawa na magkakagustuhan silang dalawa, sana makapaghintay ito si Mikoy. Kasi, alam niyo, sabi ko nga, kahit musical tandem lang ang ginagawa nitong dalawang ito, ay napakalakas ng chemistry nila at nakakakilig talaga yung kanilang tambalan. Kaya kung talagang dadating na ito si Krista sa tamang edad para makipag-relasyon, syempre mas buto tayo na makatuluyan nito ay itong si Mikoy. Kasi bagay na bagay silang dalawa. Isang maganda at isang gwapo. At pareho silang may talent sa pagkanta. Di ba? At yan pa paano po mga kalingap, mga ka-business, mga papi. Hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video patungkol dito sa Mick Chris. At yon, maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy na tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At yun, bago tayo tuloy magtapos, ay syempre, lagi po natin paalala na patuloy lang po natin suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba, kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ito si Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, at si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin mga Kalingap, mga ka-business, sa patuloy po natin susuportahan ang ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family at Mrs. KB official. At ganoon din po ang lahat ng kagwang ni ka-business at lahat ng ka-business reactor. Suportahan po natin yan. At itong ipaglalambing ko din po sa inyo itong ilalagay ko dito sa screen. Makisuportahan din po sila. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets,
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. At yan, paano po muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.